Alam mo ba na pwede kang kumita ng 5,000, 10,000, 15,000 extra kahit may trabaho ka ngayon at may ginagawa ka? Paano ito mangyayari? Gusto kong ipakilala sa iyo ngayon tong si Micaela Lantino. Alam mo ba, dati lang siyang squatter, wala silang pera, as in talagang tuwing umuulan, lubog sila sa baha dahil sobrang hirap ng buhay nila. Bilang mag-anak at bilang pamilya, sama-sama nilang iniahon ang sarili nila. Ngayon, hindi na sila lumulubog sa baha at meron na silang negosyong kumikita at ngayon ay matagumpay na rin sila sa kanilang buhay. Ito ang kagandahan. Dahil lang sa panonood mo sa video na ito, bibigyan ka nila ngayon ng oportunidad kung paano ka nga ba yayaman sa printing. Sino ba si Mika? Ano ba ang buhay ninyo dati? Gusto ko malaman ang kwento ninyo para magsilbing inspirasyon sa maraming tao. Going back po, nung bata pa po ako, lumaki po ako sa Malabon. Naku, bahain dyan ah. Yes! Totoo po, bahain. So, sanay na po ako sa baha doon sa Malabon pa lang po. Saan sa Malabon? Sa Katmon po. So talaga yung lugar ninyo, nilulubog talaga ng baha yun? Opo, lalo pag may bagyo or yung malakas po. Doon po kami sa dulo pa, so talagang looban po kami. So ibig sabihin sa ganong kalagayan, anong itsura ng bahay ninyo? Sa kayo nakatira? Ano yung past ninyo? O yung bahay namin, boss, since nasa informal settler kami. Squatter? Yes. Saan squatter? Sa Katmon po, boss. Doon din po sa squatters Malabon. area ba yun? Sa looban, boss. Bato naman yung bahay namin doon, boss. Pero syempre, hindi maayos. Pag umuulan, may tulo, ganyan. So, ranas po namin magkakapatid dyan na kahit pambili ng gas, wala po kami. Merong ganun dito sa Maynila na Opo. pinaglulutuan, yung nagsisiga? Opo, pwede po yun. Yung meron lang kami parang bato na nakabuo siya na pangluto po. Doon kami magsasaing po. Yung sahod po ni father ko po is monthly. So, minsan, hindi po umaabot ng monthly yung salary niya po kasi pambayad sa utak. Cycle po siya nangyayari eh. And yung father ko po, isa po siyang OFW sa ibang bansa, sa Saudi po. Ano trabaho niya sa Saudi? Printing machine operator po siya doon. Ayun, yung nanay ko naman po, si mama, is naging barangay health worker po siya hanggang sa na-promote po siya na midwife. Sa pagkakaalala mo, magkano ang sahod ng tatay mo sa abroad? Parang lang boss, 20 to 25. Lumaki rin po talaga kami sa hirap. As in, mahirap, laki sa utang. Ako yung taga-utang sa amin. Mama ko kasi mahiya. Wala akong hiya. Parang may pangkain kami. Kasi pag di po ako umutang, wala po kami makakain kasi parang bayad utang lang po. Alam mo kung bakit ko natanong? Kasi ang dami nating kababayang OFW, nagpakalayo-layo sila para sa 20 mil, para sa 25 mil, 30 mil. Napakadaling kitain yan kung tutuusin mo. Diba? Dito sa Pilipinas, kung magaling ka lang talagang dumiskarte at gumawa ng oportunidad sa sarili mo, napakadali ng 30,000, 40,000 dito eh. Paano kayo napag-aral ng mga magulang ninyo? Ang liliit ng kinikita nila. Yung sa cycle nga boss ng pangungutang. So utang, tas babayaran, hanggang sa lumulobo yung utang. Opo. Pag may sahod po, boss, si mama ko po or si papa, mabayad na naman namin, boss. Cycle siya eh. Tapos may time pa po na si mama, kailangan niya isang layong ATM niya, ganyan. Okay, so sweldo, magbabayad ng utang. So sweldo, magbabayad ng utang. Yes. So sweldo, magbabayad ng utang. Yung utang lumalaki, yung sweldo hindi lumalaki. Aray ko. Paano yun? Ako talaga sinasuggest ko, kahit hindi magnegosyo, create other opportunities for yourself. You do not settle being just a laborer or manggagawa kasi ang hirap eh. Nasunugan pa kami, boss. 2017. Ibig sabihin before pandemic, nasa squatter ka pa? Opo. So ano ang buhay pag nasunugan ka sa squatter? Squatter ka na nga. Paano ka mabubuhay? Nakakaiyak din siya. Gusto din namin umalis na doon sa area na yon. Kasi sabi ko parang ayoko pong dito ako tatanda, dito ako mamumuhay talaga. So parang isa na rin yun sa escape namin that time. Nakalipat kami ng area na hindi na sobrang looban po. Nag-rent na lang kami. So hindi na kayo squatter? Pa rin siya, boss. Looban pa rin siya. Pero malapit na sa kalsada. Kumbaga semi-squatter na lang. Para gana. Ngayon, paano kayo nakaalis? Paano kayo nakatakas? Before pandemic, buti po, umuwi na yung father ko. Galing Saudi. 2019 po siya dahil umuwi. machine operator siya ng printing. Tapos 2020 nag-pandemic. Balak pa nga daw po ni Papa bumalik no ng Saudi. Dahil paano kayo mabubuhay? Kasi nga may kapatid pa po akong 3 eh. Mga nag-aaral pa po yun eh. So, yung pandemic po yung naging po namin, daan. Naging open po yung opportunities. So, kumbaga nung pandemic, nun yung naisip na magnegosyo kaya tayo? Opo. Una boss, hindi naman printing agad yung naisip namin nun eh. Nagbenta kami ng mga itlogan.
Naglalako kayo? Opo, ako. Kasi kaming dalawa nung asawa ko po ngayon. Iniikot namin yung Malabon, magde-deliver kami ng mga itlog. Tapos meron din kaming parang Saan mini kayo kumukuha ng grocery itlog? store. Sa Laguna po. Ang layo naman ang kinukunan nyo na Opo, ito. ano Yung siya, lapit-lapit ng blooming treat sa inyo. Ano po, pamangkin po kasi siya ni Papa. Tapos sinuplayan nila kami. Kumuha kami ng pwesto, boss, dun sa malapit lang sa amin na area. Nagparang mini grocery kami, ganyan. Tapos yung itlog, pinopost ko din siya online. Doon ko siya binamarket sa mga group. Online ganyan. seller ng itlog. Opo. Oo. So, kami magde-deliver nun. Kumikita naman. Bumigita naman po kahit paano, pero hindi ganun kalaki po. Oo. Tapos? Tapos after no, nung mga July 2020, dun po namin naisipan na bakit hindi po kami magkaroon ng sarili namin printing business. Ano pang bibili nyo ng makina? Wala, boss. Ano po, nagkaroon po kami ng opportunity ng boss nung binigyan kami ng chance nung tito ko, pinsan po siya ni papa ko. So binigyan niya ng chance si father ko po na na bakit hindi siya yung mag-supply ng mga packaging boxes sa kanila. May bake shop na po kasi sila, mga 20 years na po eh. Pero sabi ko nga po, boss, wala po kami pampuhunan nun. Oo. Ang ginawa po namin, parang nagpa-TP po kami sa kanila or nag-advance para may pambili lang po kami ng mga materyales. Hindi kayo nangutang, gumawa kayo pre-order. Opo, parang ganun po. Buti hindi kayo tinanong, paano mo ipiprint? Wala naman kayong printer. Boss, yun nga po yung kagandahan nun. Kasi si papa ko po, since po siya, machine operator po siya, may experience po siya sa pagmamakina talaga. Yung dati niya pong boss or yung mga nakilala niyo po before, nag-outsource po kami, boss. Nagpa-print po muna kami sa labas. Ang tawag doon, jabber. Jabber, ayan, naging jabber po muna kami. Yun naman po, nagawa naman po namin yung mga boxes po nila, pinapa-deliver po namin doon. Tapos yung kinita po namin doon, boss, na kahit papano, doon ko po naisipan na bakit hindi namin itry na supplyan din yung mga ibang negosyo po. So nag-try po ako noon, ako po yung naglakas ng loob po ako na sumubok. Ang ginawa ko, boss, diba online po, maraming mga bakers online that time. Mga community. Opo, sabi ko sa father ko, bakit hindi tayo gumawa ng kahit isang size lang muna ng pastry box po. Tapos, ang ginawa ko, pinost ko po yun sa Shopee and Lazada. Nag-e-commerce platform po muna kami ng generic box. Then, gumawa pa ako ng Facebook page. Tapos, shinare ko lang po yun sa mga group sa Facebook. And, luckily po, may mga umu-order. Kahit isang size pa lang po yung meron kami. Hanggang unti-unti po, gumawa po kami ng mga iba't ibang sizes. Nare-reach din po namin yun nationwide kasi nga po nasa e-commerce platform po siya. Doon po kami nag-start din. Pero hindi po siya ganun kadali kasi talagang marami pong challenges. Wala pa kayong printing nito, ha? Wala pa kayong machine. Limited lang po yung resources namin. Hanggang sa yung mga kinikita namin, boss, sa printing, unti-unti po kami bumili ng mga machine. So, kailan kayo nakabili ng machine? Anong taon? 2021. Tapos, nung nakabili kayo ng makina, what happened? Tinuloy-tuloy ko po yung marketing online. And nakakuha pa rin po kami ng mga kliyente nationwide po. May mga nagtiwala pa rin po sa amin. And from one machine, boss, unti-unti po kami nakabili ng multiple machine na ngayon parang nasa 10 machine na po ata or more than pa yung mga machine po namin na ginagamit po. Though yung iba, di naman po brand new, second hand, pero ang laking tulong po. Kaya mas marami na po kaming nasusupplyan ngayon ng mga kliyente at nabibigyan po namin ng mga quality packaging po. Unti-unti na rin po dumami yung team po namin. Nasa squatter pa kayo? Wala na po. Kita mo nga naman ang buhay, oh. So, talaga kayo, pamilya kayo nagtutulungan? Yes, boss. Mula sa father ko, sa mother ko, din yung mga kapatid ko po. Tumutulong po lahat. Kahit nag-aaral pa po yung mga kapatid ko, sinishare po namin sa kanila. Dapat matuto rin kayo dito sa negosyo. Para maging rin po, mag-change po yung mindset din nila. Alam mo kung bakit ko natanong yun? Kasi marami ngayon, pamilya, mahirap. Tapos sila hindi pa magkasundo. Wala na nga kayong pera. Ang gugulo nyo pa. Ang dami nyo pang mga distraction, bisyo, mga chismisan. Diba? Ang dali-daling dumiskarte. Gawan ninyo ng paraan. I mean, wala na tayong magagawa. Kung ano man ang sitwasyon ng bansa natin ngayon, wala tayong magagawa dyan eh. Pero meron tayong magagawa para sa sarili natin. Magkasundo-sundo kayo. Magkaisa kayo. Asamin ninyong umasenso sa buhay. Magsumikap tayo. Ano ang sa palagay mong pwede mong ibigay na napakalaking tulong lalo na sa mga negosyanteng nanonood ng video na? Magkaroon po sila ng sarili po nilang mga customized packaging boxes sa mga produkto po nila kahit hindi po sa ganun kalaking MOQ. Katwiran ng ibang entrepreneur, bakit naman ako mag-invest sa packaging? Tinatapon lang naman yan. Actually, boss, naririnig ko nga rin po yan. Madami pong ganyan yung reason. Pero sa experience po namin, marami rin pong mga kliyente namin na nagpapagawa ng packaging kahit nag-uumpisa pa lang sila kasi alam po nila na may value po yung packaging. Yun po yung unang nakikita ng customer nila bago yung produkto nila. And nakakatulong din po to para mas mapalawak natin and mas makilala po siya ng mga customers natin kasi hindi natin alam sa tabi-tabi, biglang may nakakita na sarapan dun sa produkto mo. Pero yung packaging mo, plain lang, walang nakapangalan, hindi nila alam kung saan nila bibilhin yung produkto na yun. At alam nyo ba na isa sa mga requirements
ingredients. Pag maglalabas kayo ng any skincare products or essential products, ang may packaging dahil dyan naman nakasaad at nakakabit yung mga compliances ninyo sa gobyerno. Nandyan nakadikit at nakasulat yung FDA approval ng product ninyo. Nandyan din yung iba pang mga compliances like HACCP, halal. So yan, ang mga logong na may kakabit nyo doon sa packaging. Ngayon, ano naman ang po pwede mong i-offer sa mga kagaya mo dati na nag-uumpisa, ano kaya po pwedeng ibigay natin na oportunidad sa kanila? Sa mga willing po or sa mga gusto pong maging isa sa independent sales partner ng Leontino Printing Press kahit wala silang experience and kikita po sila kahit online po, pwede po yon. So nationwide po yon. Yun po isa sa pwede po namin maibahagi sa kanila. And ang maganda pa dun, boss, syempre, para malaman din nila kung ano yung in-offer namin, meron din po kaming free training sa kanila na para yung alam po nila ipepresent nila, alam po nila yung produkto. Ayan, so may free training kayo. Uumpisahan yung packaging business ninyo nang wala kayong printing, wala kayong experience, wala kayong connection, may mauumpisahan kayong negosyo nang walang puhunan. You can message us po sa aming Facebook page, Leontino Printing Press, or yung sa aking pong personal Facebook page, Mika Leontino po. And of course, your cellphone number. Cellphone number po is 0905-269-7890. So maraming salamat, Boss Mika. Thank you so much po. Thank you so much sa mga viewers natin at huwag ninyong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yan notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming salamat mga boss and God bless sa inyong lahat.